Mahal, sigurado ka ba talaga sa desisyon mo na imbitahin pa si Joanna sa kasal natin bukas? Okay lang ba talaga sa'yo yun? Nag-aalala kasi ako na baka may masama kang nararamdaman tungkol dun. Huwag mo naman sanang pinipilit lang yung sarili mo. Kung ayaw mo siyang makita, okay lang naman sa akin. Wika ni Brandon sa kanyang kasintahan na si Emily bago sila matulog isang gabi. Si Joanna na tinutukoy niya ay ang kanyang dating kasintahan. Oo nga Brandon, huwag ka na mag-alala. At saka nakakahiya naman kung hindi natin siya iimbitahin. Malapit yung pamilya ko sa kanila. Pupunta yung magulang niya tapos siya wala. May mga bagay talagang nangyayari sa nakaraan na hindi na natin mababago. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na natin kailangan pang mag-move on. Matagal naman na yung naging kayo ni Joanna. Sigurado naman ako na kahit papaano, nalimutan ka na niya. Ikaw ba, bakit parang apektado ka? Huwag mong sabihin sa akin na mahal mo pa yun si Joanna. Bununtis mo na ako lahat-lahat tapos malalaman ko mahal mo pa siya, ha? Pabirong wika naman ni Emily sa kanyang mapapangasawa na si Brandon. Naku, balo ka ba? Papakasalan na nga kita tapos sasabihin mo pa yan. Natatakot lang talaga ako sa kung ano ang pwedeng mangyari. Bukod pa, ikaw naman yung inaalala ko. Sino kayang silosa sa atin? Pabirong sagot naman ni Brandon. Che, sige na nga, doon ka na muna sa sala matulog. Dito muna ako sa kama. Bukas ikakasal na tayo. Mas maganda kung magkahiwalay tayong matutulog ngayon. Suggestion ni Emily sa lalaki. Sumang-ayon naman si Brandon at tuluyan ng lumabas papunta sa sala. Pero bago siya makalabas sa pinto ng kanilang kwarto, ay tinawag siya ni Emily. Brandon, wait lang, may nalimutan akong sabihin. Nagtaka si Brandon sa tinura ni Emily. Oh, ano yun? Matutulog na tayong lahat-lahat eh. Naplansya naman na yung susuotin ko bukas ah. Yung gown mo nakahanda na rin, di ba? Sagot naman ni Brandon. Hindi yun. Ang gusto ko lang sabihin na kung mahal mo pa si Joanna, ngayon pa lang maghiwalay na tayo. Seryosong saad ni Emily. Ha? Kala ko nagbibiruan lang tayo kanina, siniseryoso mo talaga. Emily, ikaw ang greatest love ko. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Seryosong saad din ni Brandon na nagdulot para mamula ang mukha ng babae. Sige na, umalis ka na dito, isara mo na yung pinto. Pagmamadali ni Emily. Ayaw niya kasing makita ni Brandon na kinikilig siya. Kinabukasan ay maagang naghanda ang dalawa. Pumunta si Emily sa bahay ng kanyang mga magulang at doon nag-ayos. Samantala ay sa simbahan na sila nagkita. Pagkatapos ng seremonya, nang magbibigayan na ng mga regalo ay doon lamang nakita ng bagong kasal na si Brandon at Emily ang dating kasintahan ng lalaking si Brandon. Nandoon si Joanna nakapila habang nagbibigayan ng mga regalo sa bagong kasal. Nang dumating na ang punto na iaabot na ni Joanna ang kanyang regalo para sa dalawa, ay binigyan niya ito ng isang napakalawak na ngiti. Binabati ko kayong dalawa. Masayang masaya ako para sa inyo. Pagpalain sana ng Diyos ang mabubuo niyong pamilya. Wika ng babae habang inaabot ang kanyang regalo. Nang kunin ni Brandon ang inaabot na regalo ni Joanna, ay may napansin siyang isang note dito. Pero bago niya pa ito mabasa, ay nagpaalam na si Joanna na umalis at dumiretso na palabas ng venue. Wait lang, Joanna! Hindi ka ba kakain sa reception? Pagtatakang tanong ni Emily sa babae. Hindi na, may trabaho pa kasi ako. Pero maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Sobrang saya ko na makita ko kayong masaya. Saad ni Joanna bago tuluyang lumabas ng venue. Nang magkaroon na si Brandon ng pagkakataon na mabasa ang note na nakakabit sa regalo ni Joanna, ay nagulat ito sa kanyang nakita. Binabati ko kayo sa inyong bagong kasal. Pero pakiusap, huwag niyong bubuksan ang regalo kong ito sa loob ng 10 taon. Ito ang maikling mensahe na nakalagay sa note at nakadikit sa regalo ni Joanna. Nagkatinginan naman si Brandon at Emily. Anong ibig sabihin niya dyan, Brandon? Nagtatakang wika ni Emily. Aba, hindi ko alam. Ang tagal-tagal na nung huli kaming nagkita. Ano namang alam ko sa iniisip nun? Agara namang sagot ni Brandon. Eh kung sa tutuusin, di ba, kayo yung matalik na magkaibigan? Dapat alam mo yung iniisip niya. Pabalik na tanong ni Brandon sa kanyang bride na si Emily. Hindi kami matalik na magkaibigan, magkababata lang kami. Malapit lang yung mga pamilya namin. Agaran din namang sagot ni Emily.
Anong gusto mo? Sundan ko pa ba siya? Mukhang nakaalis na siya. Napatingin na lamang si Emily sa pinto ng venue. Sinusulyapan kung naroroon pa ba si Joanna. 10 taon na ang nakalilipas, si Brandon at Joanna ay masayang magkasintahan. Magkarelasyon na sila simula noong high school pa lamang sila. At ang isa't isa ay ang maituturing nilang first love. Ngunit sa paglipas ng mga taon, habang tumatagal ang kanilang relasyon at nagmamature ang dalawa, ay doon lamang nila napagtanto na magkaiba pala sila ng mga hilig sa buhay. Tulad na lamang sa gusto ng lalaking si Brandon. Matagal na kasing pangarap ni Brandon ang makapag-travel. Hindi ito yung simpleng travel lang sa kanilang bansa, kundi travel around the world. Ngunit mariin naman itong tinututulan ni Joanna. Ayaw kasi ni Joanna sa ganitong mga bagay. Ang nais lamang niya ay ang manatili sa bahay at magbasa ng mga libro. Pero hindi naman ito naging dahilan para hindi nila ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Nang makahanap na ng trabaho si Brandon, ay napagdesisyonan nilang dalawa na magsama na sa iisang bubong. Noong una ayaw ni Joanna na pumayag sa kagustuhan ni Brandon dahil iniisip niya na magiging balakid lamang sila sa isa't isa kung sakaling titira na sila sa iisang bahay. Bukod pa doon ay gusto ni Joanna na magpakasal muna sila. Ngunit pinilit ni Brandon ang kanyang gusto. Wala kasing kinalakihan na maayos na pamilya si Brandon at nagmamadali ito na bumuo ng sarili niya. Sige na, babe. Sabi ko naman sa'yo, di ba, pag nakahanap ako ng trabaho, bubukod na tayong dalawa. At ngayon nakahanap na ako. Hindi man malaki yung sahod ko pero saktong-sakto na. Pwede na tayong magrenta ng isang apartment. Sige na, pumayag ka na. Alam mo namang matagal ka na tong pangarap eh. Pagpupumilit ni Brandon sa kanyang kasintahan noon na si Joanna. Hindi naman umimik si Joanna. Halata sa kanya na gusto niya muna itong pag-isipan ng mabuti. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Brandon. Sadyang pakiramdam niya lang ay nagmamadali ang lalaki. Ngunit dahil nga mahal niya si Brandon, ay sinunod niya ang kagustuhan nito. Noong unang mga linggo nila nang magkasama sa iisang bahay, ay nahihirapan si Joanna na makapag-adjust. Lagi lamang kasi siyang mag-isa, habang si Brandon naman ay nagtatrabaho. Pabor naman ito kay Joanna. Ngunit kung minsan ay uuwi na lamang si Brandon at magpapahinga, na ikinalulungkot ni Joanna. Habang si Brandon naman ay masaya dahil nandyan na si Joanna na makakasama niya araw-araw. Magaling kasi itong kumilos sa loob ng bahay. Mula sa agahan hanggang hapunan ay pinaghahandaan siya nito ng makakain. Maituturing talaga na wife material ang kanyang kasintahan. At wala nang hihilingin pa si Brandon para sa isang babae. Pakiramdam niya ay nakay Joanna na ang lahat. Ngunit dito pa lang pala magsisimula ang problema. Sa pagtagal kasi ng kanilang relasyon ay unti-unti nang lumalabas ang iba pa nilang pagkakaiba. Sinubukan ni Brandon na magpaalam kay Joanna na umalis muna sila ng bayan para makapamasyal sa isang bagong bukas na amusement park sa kabilang syudad. Ngunit talaga namang hindi niya inaasahan ang isasagot ng kanyang kasintahan sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Joanna, na isip bata ako? Pagtatakang wika ni Brandon sa kanyang kasintahan nang sabihan siya nito na isip bata dahil gusto pa nitong pumunta sa amusement park. Hindi naman ako isip bata. Alam mo naman na hindi ko yun naranasan simula nung bata ako. Bata pa lang ako, kailangan ko ng magbanat ng buto. Masisisi mo ba ako na ma-excite ako sa ganitong mga bagay? Malungkot na wika ni Brandon sa kanya. Dahil doon ay nakonsensya si Joanna sa kanyang nasabi. Sorry, hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Pakiramdam ko lang kasi na masyado na tayong matanda para sa mga bagay na yun. At saka bukod pa dun, buong araw ka nagtatrabaho, ilang linggo. Mas mabuti na sana ay sa mga day off mo magkasama lang tayo dito sa bahay. Hindi tayo umaalis, nagpapahinga ka lang. Ayaw mo ba nun? Kalmadong wika ni Joanna. Napatango na lamang si Brandon. Ayaw niya na kasing mag-away silang dalawa. Marami na siyang stress sa trabaho. Hindi niya na gustong dagdagan pa ito sa kanilang bahay. Isang umaga, habang nag-aagahan, ay napagkwentuhan ng dalawang mga gusto nilang alaga sa kanilang bahay. Sinabi ni Brandon na ayaw niya sa mga aso at mas mahilig siya sa mga pusa. Napabusangot naman si Joanna. Ah, ganun ba? Kasi ako mula bata ako naaalala mo si Barley, yung aso ko.
Kaya simula nagkaalaga kami ng aso, mahilig na talaga ako sa aso. Nakakalungkot naman na takot ka pala sa mga aso. Dismayadong wika ni Joanna kay Brandon. Sa loob-loob ni Brandon ay nasasaktan siya sa laki ng pagkakaiba nila ng kanyang kasintahan. Pakiramdam niya kasi na si Joanna na ang kanyang papakasalan. Pero hindi niya maiwasang masakal sa tuwing iniisip kung gaano sila magkaiba. Kung minsan ay nagpapahinga siya sa sofa at gusto niyang yakapin si Joanna. Pero ilang ito sa kanya. Ayaw ni Joanna ng physical touch at mas gusto nito na nakikita niya lamang si Brandon mula sa malayuan. Sapat na ang presensya ng lalaki para sa kanya. Ngunit pakiramdam ni Brandon ay hindi niya nakukuha ang kailangan niya sa isang relasyon at malaki ang epekto nito sa kanya, lalo na sa kanyang mental na kapasidad. Mahal na mahal niya si Joanna, ngunit nakakaramdam siya na may kulang. Natatakot siya na baka naghahangad lamang siya ng sobra at baka ay masyado lamang niyang iniisip ang mga bagay-bagay. Pero nang lumipas na ang isang taon na magkasama sila sa iisang bahay, ay doon lamang napagtanto ni Brandon na hindi nabibigay sa kanya ni Joanna ang mga bagay na kailangan niya. Mula kasi sa pinakamaliliit na bagay ay hindi sila nagkakasundo at para sa kanya ay hindi na sapat ang pagmamahal para maayos ang gusot sa kanilang relasyon. Ilang beses niya na sinubukang sabihin kay Joanna ang mga bagay na ito, pero ilang beses na rin siyang hindi nagtagumpay. Nasasaktan siya sa tuwing tinitignan niya si Joanna at tila ba wala itong pakialam sa kanya. Alam niya na ganito lamang ang ugali ni Joanna at alam niya naman na sa loob-loob ni Joanna ay mahal siya nito. Ngunit hindi na talaga kinakaya ni Brandon ang sakit na nararamdaman niya. Samantala sa perspektibo naman ni Joanna ay maging siya nalulungkot sa kung gaano kalaki ang pagkakaiba nila ng kanyang kasintahan na si Brandon. Natatakot siya na baka umabot sa puntong hiwalayan siya nito dahil sa laki ng kanilang pagkakaiba. Kung minsan habang naiiwan mag-isa si Joanna sa kanilang bahay ay napapaisip siya ng malalim. Tama ba yung ginagawa ko? Naiintindihan kaya ni Brandon na ganito ako magpakita ng pagmamahal ko? Di naman ako nagkukulang na lutuan siya, paghandaan ng makakain at pagsilbihan pagka-uwi niya sa trabaho. Siguro naman nakikita niya na ginagawa ka naman yung best ko para sa kanya. Sadyang hindi ko lang kayang pilitin yung sarili ko para sa mga bagay na gusto niya. Pero alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Naiiyak na wika ni Joanna habang nakatitig sa bintana ng kanilang bahay. Hinihintay na umuwi si Brandon. Ngunit umabot na ang gabi. Ilang oras nang naghihintay si Joanna. Malala na rin ang pag-aalala niya kung nasaan na nga ba ang kanyang asawa. Sa kabilang dako, nagkaayaan si Brandon at kanyang mga katrabaho na pumunta sa isang bar upang mag-inuman. Dito ay nalasing ng sobra si Brandon. "O Brandon, dahan-dahan ka lang sa pag-inom. Hindi mo naman sinabi sa amin na malaki pala yung problema mo." Pang-aasar ng isa sa kanyang mga katrabaho sa kanya. "Di pre, nagpapabawi lang ako sa stress na nararamdaman ko. Alam mo naman, napaka-stressing ng trabaho natin." Sagot naman ni Brandon sa kanyang mga katrabaho. "O sige na, tapusin mo na yung iniinom mo. Anong oras na, mag-aalala na yung misis ko sa akin?" Sagot naman ng isa sa kanya. "Oo pre, isang baso na lang talaga uuwi na tayo." Wika ni Brandon habang tinataas ang kanyang baso na punong-puno pa ng alak. "Pasensya ka na pre ha." Pagpapaalam ng isa sa kanyang mga trabaho. Umuwi na sila. Kailangan na raw nilang umuwi kasi magagalit na yung mga pamilya nila. At ako naman pre, ako na lang natitira dito. Dagdag pa niya. "Buti pre, di mo ako iniwan." Lasing na wika ni Brandon sa kanyang katrabaho. "Pre, nagpaiwan lang ako dito para magpaalam. Kailangan ko na rin umuwi. Naghihintay na rin yung asawa ko sa akin. Ganito na lang. Ibigay mo sa akin yung number ng ka-live-in mo ngayon, tatawagan ko siya para sunduin ka." Pagbibigay suwestyon nito sa kanya. Agad na inabot ni Brandon ang kanyang telepono at binigay ang numero ni Joanna sa kanya. "O sige pre, na-text ko na siya. Hintayin mo na lang siya dito ha. Mauuna na ako, ang hirap pa naman maghanap ng masasakyan sa lugar na to." Wika ng kanyang katrabaho at tuluyan ng lumabas sa bar.
30 minutong makalipas, dumating si Joanna, kung saan niya natagpuan na lasing si Brandon at natutulog sa lamesa sa loob ng bar. Nag-aalalang nilapitan ni Joanna ang kanyang kasintahan. "Brandon, ano bang ginagawa mo? 10 oras na ng gabi, ba't lasing na lasing ka?" Wika ni Joanna, pero walang imik si Brandon sa kanya dahil sa kalasingan. Kaya naman nagpatulong na lamang si Joanna sa mga staff sa bar na maisakay si Brandon sa isang taxi. Habang nasa loob ng taxi ay biglang nagkaroon ng malay si Brandon. "Ikaw ba yan, Joanna? Joanna, ikaw ba yan?" Wika nito habang sinusubukang yakapin ng babae. "Oo, Brandon, ako to. Ano bang ginagawa mo? Nasa loob tayo ng taxi ngayon, huwag ka munang maingay. Malapit na tayo." Wika ni Joanna sa kanya. Ngunit laking gulat ni Joanna nang makita niyang umiiyak si Brandon. "Uy, okay ka lang ba? Ano bang problema? Anong masakit sa'yo? Bakit ka umiiyak?" Pag-aalalang wika ni Joanna. Ikaw ang dahilan kung bakit umiiyak ako. Araw-araw mo akong sinasaktan." Wika ni Brandon. Napatingin naman si Joanna sa driver. "Uy, baka kung anong isipin ni kuya, anong sinasabi mo sinasaktan kita? Kang magsalita ng ganyan mamaya na pagka-uwi natin." Nag-aalalang wika nito sa lalaki. Hindi ako maghihintay ng mamaya. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Joanna, lagi akong nasasaktan kapag nakikita ko yung pagkakaiba natin. Nasasaktan ako na kahit sa mga maliliit na bagay hindi tayo magkapareho. Minsan nga, alam mo Joanna, iniisip ko, paano ba naging tayo? Kung napakalaki naman ang pagkakaiba natin. Paano mo ako nagustuhan? Kung hindi mo naman gusto yung mga bagay na gusto ko. Naiiyak na wika ni Brandon at nawalan ulit siya ng malay. Nang makarating na sila sa kanilang bahay, nagpatulong siya sa driver na may iakyat ang kanyang asawa na si Brandon sa kanilang apartment at binigyan niya ito ng kakaunting tip para sa pagtulong nito. Sa loob ng apartment ay doon na tuluyang bumuhos ang mga luha kay Joanna. Matagal niyang tiniis ang mga luha na ito simula noong marinig niya ang sinabi ni Brandon sa kanya sa loob ng taxi. Habang natutulog sa Brandon ay nilagay niya ang ulo nito sa kanyang hita. Hinimas niya ang buhok ni Brandon. "Pasensya ka na Brandon. Hindi ko alam na ganyan ka na palang nahihirapan sa sitwasyon natin ngayon. Wala man lang akong idea sa pinagdadaanan mo." Wika ni Joanna habang patuloy ang pagbuhos ng kanyang luha. Ang mga luha na ito ay pumapatak sa mukha ni Brandon. Kaya naman maya-maya pa ay nagising na si Brandon. Lasing pa rin ito at wala sa wisyo. "Mahal na mahal kita Joanna." Agarang wika nito nang magkaroon ng malay. "Pero hirap na ako. Hindi ko maramdaman ang pagmamahal sa loob ng bahay na to. Kung minsan alam mo, mas gusto ko na lang manatili sa trabaho ko. Gusto ko na lang magtrabaho kaysa umuwi ako dito. Dahil sa bahay na to, mabigat yung nararamdaman ko palagi. Alam ko naman na ginagawa mo yung best mo para mapakita na mahal mo ako. Pero anong silbi nun kung hindi mo nabibigay yung pagmamahal na kailangan ko?" Patuloy na pag-iyak ni Brandon sa kanyang kasintahan. Sobra namang naninikip ang dibdib ni Joanna dahil sa mga winiwika ni Brandon sa kanya. Hindi siya makapagsalita at patuloy lamang ang pag-iyak niya habang sinasabi ni Brandon ang mga salita na talaga namang bumibiyak sa kanyang puso. Maging siya kasi ay may mga paghihirap din na pinagdadaanan sa kanilang relasyon. Pero hindi niya akalain na umabot na sa ganitong punto si Brandon na kung saan ay sobra na itong nasasaktan dahil sa ugali niya. "Joanna, simula noong makilala kita sa high school tapos makita kitang naglalakad sa hallway, ang daming nagkakagustong lalaki sa'yo. Pero nung unang araw na makita kita, alam ko na ikaw na yung babaeng papakasalan ko. Napakaganda mo at parang wala kang paki sa paligid mo. Hindi mo iniisip kung anong sasabihin ng mga tao sa'yo. Tapos lagi ka lang mag-isa. Nang dahil sa ugaling mong yun, sobra kitang nagustuhan. Sobra akong na-attract sa'yo. Pero ngayon, iniisip ko na kung tama ba yung naging desisyon ko.
At yung ugaling nagustuhan ko sa'yo noon, ayun naman yung ugaling pinaka nakakasakit sa akin ngayon. Mahirap ba akong mahalin, Joanna? Mahirap ba? Wika ni Brandon nang may naaantok na mata habang nakatitig sa mata ng kanyang kasintahan na si Joanna. Umiling naman si Joanna. Hindi, Brandon. Hindi ka mahirap mahalin. Wika ni Joanna habang hinihimas ang mukha ng kanyang kasintahan. Pero bakit parang ang hirap na mabigay yung kailangan ko? Sagot ng lalaki at tuluyan nang napapikit. Pero bago siya tuluyang mawala ng malay, ay naramdaman niya muna ang halik ni Joanna sa kanya at ang mga kataga nito na hindi niya malilimutan. Brandon, mahal na mahal kita. Ayaw ko nang nakikita kang nahihirapan ng ganito. Kahit na sinong taong nagmamahal, hindi nila kayang makita na nagkakaganito yung taong mahal nila. Hindi ko alam kung bakit umabot tayo sa ganitong punto. Sinubukan ko naman ng lahat. Minahal kita sa pagmamahal na kaya kong ipakita at kaya kong iparamdam. Pero ang tanging pagkakamali ko lang ay hindi kita minahal sa pagmamahal na kailangan mo. Pasensya ka na, Brandon. Mahal na mahal kita pero kailangan na nating tapusin to. Hindi ko na kayang makita ka pang nasasaktan ng ganito. Yun na ang huling makatagang narinig ni Brandon mula kay Joanna. Tuluyan na siyang nawalan ng malay noong gabing iyon at nakatulog. Kinabukasan nang magising siya ay naroon na siya sa kama. Doon niya lamang napagtanto na inakay siya ni Joanna papunta sa kama. Agad niyang hinanap ang kanyang kasintahan upang pag-usapan kung ano ang nangyari kagabi. Wala siyang maalala sa lahat ng kanyang mga sinabi. Sobra kasi siyang nalasing. Wala na rin ang suka niya sa sahig sa kusina. Nilinis na ni Joanna nang magising siya. Ngunit, napansin agad ni Brandon na wala na si Joanna sa kanilang apartment. Malinis ang apartment nila, pero ang mga gamit ni Joanna ay nawawala na. Mula sa lipstick, mga sapatos at maging mga damit ng babae ay tila ba naglaho na parang isang bula kasama ni Joanna. Agad na tinawagan ni Brandon ang kanyang kasintahan na si Joanna. Ngunit hindi nito sinasagot ang kanyang telepono. Nagring pa ang cellphone niya ng ilang ulit hanggang sa hindi na ito tuluyan pang tumunog. Doon niya napagtanto na binlock na ni Joanna ang kanyang numero. Nang hindi siya magtagumpay sa kanyang pagtawag kay Joanna, ay agad siyang umalis para pumunta sa bahay ng mga magulang nito. Ngunit dismayado siyang hinarap ng mga ito at binalita na hindi umuwi doon si Joanna. Sobra nang nag-aalala si Brandon kung nasaan na nga ba si Joanna at kung bakit hindi man lang itong nagpaalam sa kanya. Kaya naman umuwi muna siya sa kanilang apartment at sinubukang mag-isip-isip kung ano ba ang mga naaalala niya nakaraang gabi. At doon niya na nga napagtanto ang huling makatagang sinabi ni Joanna sa kanya bago siya mawalan ng malay. Agad siyang tumayo sa kinauupuan niya at nagpalakad-lakad sa loob ng apartment. Hindi maintindihan ni Brandon kung ano ang nararamdaman niya. Nervyos, lungkot, lumbay ay naghalo-halo na sa kanya. Gusto niya nang makita si Joanna. Habang tinitignan ang walang buhay nilang apartment, ay doon niya napagtanto kung gaano kaimportante si Joanna at kung gaano niya ito kamahal kahit pa ano ang ugali nito at kung ano ang pinagkaiba nila. Ngunit tila ba huli na ang lahat. Ilang mga sandali pa ay may napansin si Brandon na isang liham na nakalapag sa malinis na lang lamesa. Bakit hindi ko to napansin kanina? Wika ni Brandon sa kanyang isipan habang papalapit sa lamesa at agad na kinuha ang papel na nakapatong doon. Tama ang kanyang hinala. Sulat ito ni Joanna na nagpapaalam sa kanya. Brandon, alam ko na hindi mo masyadong maaalala kung ano ang nangyari kagabi. Pero ayaw na kitang makitang masaktan pa. Babalik na lang ako kapag nakita kong totoong masaya ka na. Pangako. At pinapangako ko rin sa'yo na hinding-hindi na ako magmamahal ng kahit na sinong lalaki. Bukod sa'yo, ikaw ang una at huling lalaki na mamahalin ko. Nagmamahal, Joanna. Napaluhod na lamang si Brandon dahil sa kanyang nabasa. Hawak-hawak niya ang kaperasong papel habang sinusubukan na pakalmahin ang kanyang sarili.
Ngunit hindi niya ito magawa. Hindi siya makapaniwala na dahil lang sa isang pagkakamali ng mga nasabi niya noong lasing siya, ay mawawala sa buhay niya si Joanna. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lamang nila ito pag-usapan at bakit hindi man lang hinintay ni Joanna na mabalik siya sa wisyo. Ngunit naalala niya na ganito talaga ang ugali ng kanyang kasintahan na si Joanna. Lagi lang itong mapag-isa at hirap itong makipagsalamuha sa mga tao. Kilala rin ni Brandon si Joanna bilang babae na hirap ipakita o sabihin ang kanyang emosyon at nararamdaman. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Sumobra na ako. Sumobra na ako sa kanya. Dapat hindi ko ginawa yun. Dapat hindi ko sinabi yun. Napakatanga mo, Brandon. Napakatanga mo. Nanggagaliiting wika ni Brandon habang hinahampas ang lamesa. Pilit niyang sinisisi ang kanyang sarili dahil tila ba sumobra na siya sa kanyang kasintahan. Matapos ang paghihiwalay nila noong gabing yun, ilang mga buwan na inisip ni Brandon na manghingi ng closure kay Joanna. Ngunit kahit na anong gawin niya ay hindi niya ito makontak at mahanap. Maraming katanungan si Brandon tungkol sa kanya, pero pinili na lamang ng lalaki na mag-move on. Alam niya na hindi niya makakalimutan si Joanna kahit na anong gawin niya, pero alam niya rin naman na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Kaya naman 1 taon makalipas ang kanilang hiwalayan at 1 taon nang walang naririnig si Brandon patungkol kay Joanna, ay napagdesisyonan ni Brandon na ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging pulis. Doon ginugol ni Brandon ang mga oras niya. Naging malaking tulong naman sa kanya ang training na pinagdaanan niya, dahil pakiramdam niya ay naging mas matatag siyang lalaki kaysa noong sila pa ni Joanna at noong mga panahon na heartbroken siya dahil sa hiwalayan nilang dalawa. At dumating na nga sa punto na naging isa na siyang opisyal na pulis. Sa kanyang graduation ceremony ay walang pumunta para sa kanya. Nagmula kasi si Brandon sa isang broken family at wala ni isa sa mga ito ang nakakaalam tungkol sa graduation niya. Ayaw niya na rin na ibalita sa mga ito ang kanyang ginagawa sa buhay. Hindi kasi naging maganda ang pakikitungo ng mga ito sa kanya noong bata pa lamang siya. Kaya naman natutong maging independent si Brandon at tumayo sa sarili niyang mga paa. Habang palabas sa venue si Brandon, galing sa kanilang graduation ceremony, hindi alam ni Brandon kung ano ang kanyang mararamdaman, kung saya o lungkot ba. Pero lahat ng ito ay napalitan ng gulat nang mapansin niya si Joanna na nakatitig sa kanya mula sa kabilang kalsada. Gusto niya sana itong lapitan para makausap. Ngunit hindi pa siya pwedeng tumawid at patuloy pang mabibilis ng mga sasakyan sa kanilang pag-andar. Joanna! Wika ni Brandon habang buo ang pag-asa na lalapitan siya nito. Ngunit nginitian lamang siya ni Joanna at kumaway. Pagkatapos ay may dumaan na isang malaking truck sa harap niya. Nang makaalis ang truck na ito ay wala na rin si Joanna. Iniisip ni Brandon kung multo ba ang kanyang nakita o kung nag-hallucinate lamang siya, pero hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang nakita. Samantala si Joanna naman ay naglakad na papalayo sa pinaganapan ng venue nila Brandon. Masayang masaya ito sa kung ano ang narating ni Brandon simula noong maghiwalay sila. Napatunayan niya lamang sa kanyang sarili na mas magiging mabuting tao si Brandon kapag wala na siya sa buhay ng lalaki. Pero tama nga ba ito? Mas napabuti nga ba si Brandon simula noong nawala siya? Saglit lamang ang kanilang pagkikita, pero masaya si Brandon na kahit papaano ay napatunayan niya na hindi galit sa kanya si Joanna. At sapat na ito para sa kanya para tuluyan ng kalimutan ang babae. Naging masilumuot ang buhay ni Brandon simula noong maghiwalay sila. Hindi niya may paliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Nawalan siya ng dahilan para ipagpatuloy pa ang buhay. At hindi niya na rin magawa ang mga gusto niya simula noong araw na iyon. Pero nang makagraduate siya bilang isang pulis at makita niya si Joanna, ay tila ba nagbago ang ihip ng hangin. Bigla na lamang nasabi ni Brandon sa kanyang sarili na kaya niya nang magmahal muli at kalimutan si Joanna. Ngunit alam niya pa rin naman sa kanyang sarili na ang pagmamahal niya kay Joanna ay hindi na mawawala pa. Isang gabi habang nagjo-duty si Brandon kasama ang kanyang tropa,
ay nakatanggap sila ng isang tawag na nagkaroon ng nakawan sa isang restaurant. Kaya naman agad silang rumisponde doon. Sinalubong sila ng isang babae na nagngangalang Emily. Ito ang may-ari ng restaurant na nanakawan. Huwag po kayong mag-alala ma'am. Gagawin po namin ang lahat para mahuli po namin yung nanloob dito sa restaurant nyo. Seryosong saad ni Brandon. Ngunit napatigil siya nang matitigan ng mabuti ang mukha ni Emily. Napakagandang babae ni Emily. Mapungay ang mga mata nito na kulay brown. Matangkad, maganda ang hubog ng katawan at mayroong malapurasinalang balat. Naku sir, maraming salamat po at nakarating po kayo kaagad. Pasensya na po kung naabala ko pa po kayo ngayong gabi. Ngayon lang po kasi nangyari yung nakawan at takot na takot po ako. Pagpapaliwanag naman ng babae at nanginginig pa. Halatang natotrauma ito sa nangyari. Huwag po kayong mag-alala ma'am. Trabaho po namin ito. Sa ngayon po, pumunta muna tayo sa police station para ma-report po yung nangyari dito. At saka po namin nare-reviewin yung mga CCTV sa lugar para makita kung nahagip ba doon yung magnanakaw na nanloob sa restaurant ninyo. Wika ni Brandon habang hinahawakan sa balikat ang babae na nagpakilalang si Emily. Inaalalayan niya ito papunta sa kanilang sasakyan. Sa kauna-unahang pagkakataon simula noong makilala ni Brandon si Joanna, ay ngayon na lamang siya ulit nakaramdam ng ganito patungkol sa isang babae. Ngayon na lamang ulit tumibok ng ganito ang kanyang puso. Habang nagmamaneo ang kasamaang pulis ni Brandon, ay hindi naman maiwasan ng lalaki na mapatitig kay Emily na takot pa rin sa kung ano ang nangyari. Ma'am, pinapangako po sa inyo, kung ano man po yung nanakaw sa restaurant niya, ibabalik po namin yon. Huhulihin po namin yung mga sindikato sa likod ng nakawan sa lugar natin. Di po kami magpapahinga hanggat di po namin yung nagagawa. Pagpapalakas ng loob ni Brandon sa babae. Uy Brandon, easy ka nga lang sa mga binibitawan mong salita. Paano pag malaking sindikato pala to, hindi kagad natin mapatumba? Pagsingit naman ang kasamahan niyang polis na si Marcus sa kanya. Ano ka ba, huwag kang nega. Magagawa natin to, lalo na para kay ma'am. Agad naman ang sagot ni Brandon habang nakatitig sa mga mata ni Emily. Namula si Emily nang makita niya na tinititigan siya ng mabuti ni Brandon. Ay, sorry ma'am. Hindi ko po kasi mapigilan na mapatitig sa ganda niyo. Nang lalanding wika ni Brandon. Uy Brandon, ano ba? Bakit parang nilalandi mo si ma'am? Baka nakakalimutan mo, naka-duty tayo ngayon. Tsaka mo na ipakita yung karisma mo kapag nahuli na natin yung nanloob sa restaurant niya. Sa ngayon, kunin mo na lang muna yung number. Pabirong wika ni Marcos sa kanya. Gagi, ang galing mo talaga pre. Ayos yan. Bulong ni Brandon sa kanyang kasamahan. O nga pala ma'am, ganun na lang. Kunin ko muna yung number niya para ma-update po kita sa kung ano man yung nangyayari na sa kaso. Pero pangako talaga, huhulihin namin sino mang gago na nagnakaw sa restaurant niyo. Wika ni Brandon habang sinusubukan na hingin ng number ni Emily. Agad namang binigay ng dalaga ang kanyang numero kay Brandon. Nang marating sila sa police station ay muling pinangako ni Brandon sa babae na gagawin nila ang lahat para mahuli ang mga magnanakaw na nanloob sa kanilang restaurant. At ganun nga ang ginawa ni Brandon. Napahanga ni Brandon ng mga kasamahan niya sa estasyon at maging ang kanyang hepe dahil totoo ngang hindi siya natulog para mahanap lamang at makakalap ng mga ebidensya na kanikilangan para mahuli ang tao sa likod ng pagnanakaw sa kanilang lugar. Grabe ka tol ah. Mukhang seryoso ka dun kay Emily. Baka pakasalan mo kaagad yun. Pagbibiro ng kanyang kasamahan na si Marcus sa kanya. Hindi ko akalain na papagurin mo ako ng ganito. Balak mo pala talagang hulihin yung magnanakaw na yun, wala pang isang linggo eh. Dagdag pa nito. Naku pre, mahirap na pag tumagal pa ng sobra isang linggo yun, baka makawala pa yun. Kawawa naman si Ma'am Emily kapag hindi natin nabalik yung mga nanakaw sa kanya. Kalmadong sagot naman ni Brandon. Pero dahil sa ginawang ito ni Brandon, ay mas lalo lamang silang naging malapit ni Emily. Mas nakilala niya pa ang dalaga at sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Brandon simula noong maghiwalay sila ni Joanna, ay muli na siyang sumaya. Napag-alaman niya rin kasi na naghahanap na si Emily ng kanyang mapapangasawa. 26 years old na ito. At tumanda ito na walang nagiging nobyo dahil naging busy siya sa pagpapatakbo ng kanyang business at sa pagpapalago nito.
na kung saan nga ay ito ang restaurant na pagmamay-ari niya na ngayon. Ang ibig mo bang sabihin, Emily, may oras ka na kung sakali mang liligawan kita? Diretsuhang saad ni Brandon. Nang isang araw ay bumisita siya sa restaurant ni Emily para kumain. Namula naman si Emily. Hindi ka pa naman nagpapaalam na manliligaw ka. Sorpresang saad nito. Ay, hindi ko pa ba nasasabi? Liligawan na pala kita. Straight na sagot ni Brandon at wala nang nagawa si Emily kundi ang pumayag. Simula nang maligawan ni Brandon si Emily ay tuluyan lamang nahulog ang loob sa kanya ng babae, na kung saan ilang buwan nang makalipas ay naging sila na nga ng tuluyan. Araw-araw ay pinapapunta ni Emily si Brandon pagkatapos ng duty nito sa kanyang restaurant para doon na kumain ng binata, na talaga namang ikinatutuwa ni Brandon. Pero sa loob-loob niya ay naaalala niya si Joanna sa tuwing pinaglulutuan din siya nito noong mga panahon na nagsasama pa sila sa iisang bahay. Pero hindi niya naman niloloko si Emily. Mahal niya talaga ang babae. Sadyang may mga pagkakataon lang na naaalala niya si Joanna sa mga ginagawa nito. Emily, may gusto pala akong pag-usapan natin. Gusto mo bang bumisita ka sa inuupahan kong bahay? Wala naman akong kasamang nakatira doon at saka ilang buwan naman na tayong magkasintahan. Niisip ko na ito na yung tamang oras para mabisita ka naman sa lugar ko. Pag-aaya ni Brandon kay Emily isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Nagulat naman si Emily. Sigurado ka ba? Hindi ba parang napakabilis naman nun? Sagot ng babae sa kanya. Bakit naman napakabilis? Wala naman akong tinatago sa iyo at saka nalulungkot din ako pag mag-isa lang ako dun. Huwag kang mag-alala, bibisita ka lang naman, wala akong gagawing masama sa iyo, pangako. Saad ng lalaki sa kanya. O sige, pero gusto ko munang makausap mo yung magulang ko. Gusto ko ring malaman nila na tayo na. Huwag kang mag-alala, mababait naman yung mga yon. Siguradong matutuwa yun kapag nalaman nila na may boyfriend na ako. Kinikilig na wika ng babae. At ganun nga ang ginawa nila. Nagpakilala si Brandon sa pamilya ni Emily at nagustuhan naman siya ng mga ito. Ngunit bago pumunta sa bahay ni Brandon si Emily, ay sinigurado muna ng lalaki na wala siyang maiiwan na kahit na anong ebidensya sa kanilang bahay tungkol kay Joanna. Wala naman na siyang nararamdaman kay Joanna pero pinipili niya na hindi na muna nila ito pag-usapan. Kaya naman tinago niya na ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa babae at para hindi ito makita ni Emily. Nang makarating na si Emily sa kanyang bahay, ay agad nitong inusisa ang bawat mga detalye sa lugar. Wow, in fairness babe, di ko akalain na ganito ka pala kalinis sa bahay mo. Nakangiting wika ni Emily habang tinititigan ng buong lugar. Grabe ka naman magsalita sa akin. Malinis ako, no? Di mo ba ako naaamoy araw-araw? Pabirong saad naman ni Brandon. Hindi naman sa ganun babe, ang ibig ko lang sabihin. Bising-busy ka sa trabaho mo. Di ko lang akalain na may oras ka pa pala para maglinis ng bahay mo. Nakaka-turn on ha? Dagdag pa ng babae. Pero habang naglilibot si Emily, ay may napansin siya sa taas ng aparador ng damita ni Brandon. Isang photo album. Kaya agad niya itong kinuha. Tinitigan niya isa-isa ang mga lumang larawan ni Brandon mula sa pagkabata nito hanggang sa mga magulang ni Brandon ay nakita niya rin ang mga larawan. Pero may iisang larawan ang pumukaw kay Emily. Larawan ito ni Brandon kasama ni Joanna. Brandon, halika nga dito. Pagtawag niya sa lalaki habang tinitignan ng album. Kilala mo pala si Joanna? Saad nito. Nanlaki ang mga mata ni Brandon sa kanyang narinig. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong Joanna? Pagtataka niya. Ito nakita ko sa photo album mo. Kasama mo si Joanna. Wika ni Emily habang iniisa-isa ang bawat pahina sa photo album. Doon niya nakita ang mga sweet na larawan nila ni Joanna. May tinatago ka ba sa akin, Brandon? Seryosong saad ni Emily. Naging kayo ba ni Joanna? Dagdag pa nito. Nang dahil doon ay pinaliwanag na ni Brandon ang naging relasyon nila ni Joanna. Nang hingi din ito ng dispensa kung bakit hindi niya gustong pag-usapan ang nangyari sa kanila ni Joanna. At ikinagulat niya ang reaksyon ni Emily. Hindi kasi ito nagalit o nagdamdam man lang sa kanya.
at naiintindihan niya kung bakit ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Joanna. Seryoso ba, hindi ka galit? Nanlalaki ang mga mata ni Brandon habang tinatanong si Emily. Oo, baliw, bakit naman ako magagalit? Naiintindihan naman kita. Nakangiting sagot sa kanya ni Emily. Pero oo nga pala, paano mo nakilala si Joanna? Pagtatakang tanong ni Brandon. Si Joanna. Malapit sa amin yung nakatira, kababata ko siya. Malapit yung mga pamilya namin. Pero hindi kami naging masyadong close, yung matanda na kami pero kalimitan pa rin naman kaming nagkikita. Kapag nagkakasalubong kami sa daan, nagkakangitian kami. Tapos si tita, yung nanay niya, nakakasama naming mag-dinner kasi kaibigan siya ni mama. Pagpapaliwanag ni Emily. Doon na natapos ang kanilang usapan tungkol kay Joanna. Pinili na lamang ni Brandon na iba ang pag-usapan nila. Ayaw niya nang mabalik ang masalimuot niyang nakaraan. Pero may darating pa palang kagimbal-gimbal na balita para sa buhay ng magkasintaang si Brandon at Emily. Kalaunan kasi napag-alaman nila na buntis si Emily at agad niya itong pinaalam sa kanyang mga magulang na labis na nagalit. Ayaw nila na manganganak si Emily na hindi man lang nagpapakasal si Brandon at ang babae. Kaya naman kinumpronta ni Emily si Brandon kung ano ang plano niya. Ano ka ba, mahal? Ba't ka nag-aalala? Siyempre ikaw yung papakasalan ko. Pakiramdam ko nga sobrang blessing na nabuntis ka. Kasi ang tagal ko nang iniisip na magpakasal tayo. Kaso natatakot ako sa kung anong sasabihin ng magulang mo, pero tignan mo ngayon, buwala. Pwede na pala tayong magpakasal. Hindi mo alam kung gaano ako katagal mag-ipon para isuot sa daliri mo to. Wika ni Brandon habang inilalabas ang singsing na may diamante na matagal niyang pinundar habang nag-iipon ng lakas ng loob na ayain na magpakasal si Emily. Loko ka, Brandon! Bakit may singsing ka sa bulsa mo? Seryoso ba, matagal mo na akong gustong pakasalan? Sobrang saya na wika ni Emily. Oo, ang tagal ko nang pinaplano to. At sa tingin ko, ito na yung perfect timing. Emily, pakasalan mo na ako. Wika ni Brandon at tumango naman si Emily. Nagyakapan at naghalikan ng dalawa noong gabi na iyon. Hindi man bongga ang naging proposal ni Brandon para kay Emily, ay sobra naman itong na-appreciate ng babae at wala na siyang hihilingin pa para sa lalaking papakasalan niya. Isang gabi, tumawag si Brandon kay Emily nang patapos na siya sa kanyang duty. Nagpaalam ito na doon kakain sa restaurant. Uy, perfect timing, sige, dito ka kumain, hintayin kita. Magsasara na muna ako ng maaga para makakain ka ng mapayapa dito. Sagot ni Emily sa kabilang linya habang tinatawagan siya ni Brandon. Ha? Anong ibig mo sabihing perfect timing? Gabi-gabi naman talaga akong kumakain dyan. Natatawang sagot naman ni Brandon. Basta malalaman mo pag nandito ka na. Wika ni Emily, sabay baba ng telepono. Nang makarating na si Brandon sa restaurant, ay ikinagulat niya ang kanyang nakita. Wala nang tao sa loob maliban sa isang babae na nagkakape mag-isa. At nang titigan niya ng mabuti ang babaeng ito, ay napagtanto niya na ito ay si Joanna. Nagulat siya sa kanyang nakita. Gusto niya na umalis na lamang muna sa loob ng restaurant at bumalik na muna sa kanyang sasakyan. Pero napansin niya na nakita na siya ni Joanna. Kaya naman kinawayan niya na lamang ito at ngumiti. Oh Brandon, nandito ka na pala. Kanina ka pa namin hinihintay ni Emily. Nakangiting wika ni Joanna sa kanya. Umupo si Brandon sa harap niya at biglang lumabas sa kusina si Emily. Ano Brandon, nagulat ka ba? Nagkasalubong kasi kami ni Joanna dyan sa supermarket. Tapos nakwento ko na nga yung tungkol sa atin sa papalapit nating kasal. Binigyan ko muna siya ng invitation tapos inaya ko na rin siya dito sa restaurant para kahit papano makapag-usap naman tayo. Pagpapaliwanag ni Emily sa kanyang asawa dahil halatang maraming katanungan ang bumubuo sa utak ni Brandon. It's been a long time, Brandon. Saad ni Joanna habang nakangiti. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong ni Brandon sa kanya. Tinitigan naman siya ni Joanna. Naalala mo yung iniwan kong liham sa'yo? Di ba sinabi ko sa'yo na magpapakita lang ako kapag nakita akong totoo ka ng masaya? At masayang masaya ako kasi nakikita ko na dumating na yung araw na yun.
Nahanap mo na yung babae na magbibigay sa'yo ng totoong kaligayahan. At nakakatuwa naman, nakababata ako pa yung nakita mo. Masaya ako para sa'yo, Brandon. By the way, magkita na lang tayo sa kasal. Ito na pala yung invitation ko, binigay na ng mapapangasawa mo. Nakangiting wika ni Joanna habang pinapakita ang kanyang invitation na binigay ni Emily. Maraming salamat, Emily, sa pag-imbita ha. Mauuna na ako. Pagpapaalam ni Joanna. Pero tila ba, hindi pa sapat ang oras para kay Brandon. Marami pa siyang katanungan para sa dalaga. Ngunit, nire-respeto niya si Emily. Kaya naman, sinarili niya na lamang ang mga katanungan niya at hindi na piniling tanungin pa si Joanna. Alam ni Brandon sa kanyang sarili na mahal niya na si Emily. Pero iba pa rin talaga ang epekto ni Joanna. Tila ba ay may koneksyon pa rin ang kaluluwa nila ni Joanna na hindi napuputol. Ngunit napagdesisyonan na ni Brandon na tuluyan ng i-let go ang babae at mahalin si Emily na babaeng pinili niyang pakasalan. Makalipas nga ang isang dekada noong ikasal si Brandon at Emily at makatanggap sila ng kakaibang regalo mula kay Joanna. Meron na silang dalawang supling nang mapagdesisyonan nilang buksan na ang regalo ni Joanna. O sakto, 10 taon na ngayon, Brandon ah. Siguro naman pwede na nating buksan tong binigay ni Joanna. Pagpapaalala ni Emily sa kanyang asawa na si Brandon noong makita nilang muli ang regalo ni Joanna na nakatago sa kanilang damitan. Oo nga, ito na yung tamang oras. Saad naman ni Brandon. Pero nang buksan nila ang regalo ay hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Nakakita kasi sila ng iilang mga gamit doon at 2 liham. Ang unang gamit na nakita nila ay 2 kompas. Sa kompas na ito ay may nakakabit na liham. Dear Emily at Brandon, gusto ko sanang gamitin ninyo ang kompas na ito kapag napagdesisyonan niyong mag-asawa na mag-travel, katulad ng matagal nang pinapangarap ni Brandon. Alam ko na medyo malupit na yung teknolohiya natin, pero malaking tulong pa rin yung mga kompas na to kung sakaling mapunta kayo sa hindi nyo alam na lugar. Sulat ni Joanna sa unang liham. Ang pangalawang mga gamit naman na nakita ni Brandon at Emily ay 2 bote ng wine at pera na nagkakahalaga ng 5,000 piso. Bakit naman niya tayo bibigyan ng pera at wine? Pagtatakang wika ni Emily. Samantala ay kinuha ni Brandon ang nakadikit na note sa isa sa mga wine at ganito ang kanyang nabasa. Isa lang ang natutunan ko sa unang naging relasyon ko, na ang komunikasyon ay mas mahalaga sa kahit na ano pang bagay. Kaya itong wine na to, siguradong mas masarap na to ngayon kasi 10 taon na ang nakalilipas kung sinunod nyo lang naman ako. Pero para sa'yo talaga to, Brandon. Gusto ko na kung magkaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan ni Emily at nagtalo kayo sa pinakamaliit na dahilan, kunin mo yung pera na katabi ng wine. Bilhan mo siya ng magandang bouquet ng rosas at siguradong sasaya siya doon. At pagkatapos ay pag-usapan niyo yung problema. Inumin niyo yung wine na regalo ko. Siguradong gagaan yung pakiramdam niyo. Wala na sanang relasyon ng masisira pa dahil sa hindi maayos na komunikasyon. Mahal ko kayong dalawa at hinihiling ko ang pinakamagagandang bagay para sa inyo. Nagmamahal, Joanna. Iyon ang huling mga kataga sa liham ni Joanna na talaga namang nagpaiyak kay Brandon. Hindi siya makapaniwala na hanggang sa huli ay iniisip pa rin ng babae ang kanyang kapakanan. Pero wala na rin naman siyang pinagsisisihan dahil napakasaya na niya sa pamilyang binuo niya kasama si Emily.